Welcome po mga kuya, kung nagbabalik, no? Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya, no? So nagbabalik, no? So ating tatalakayin naman natin po mga kuya for today. Napakaganda ito ba ang alamin natin kung ano bang ibig sabihin ng grave sin and mortal sin. Parehas lang ba ito? So ito ang ating tatalakayin po mga kakuya para mas malinawan tayo, para hindi tayo malito kung gumamit ating grave sin o mortal sin, parehas lang ba? So magandang tanong ito po mga kuya para sa atin. Grave sin at mortal sin ay pareho sa bigat, no? Pareho daw sa bigat daw. Tanda na, pareho sa bigat, gravity ng kasalanan. So, gravity ng kasalanan. Pero, may kaunting technical ng pagkakaiba, nagdepende sa konteksto. So, ito po ang ating mga kuya. So, alamin natin ito. Una, ano ang grave sin? Ayon sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 1854, 1855. Grave matter is specified by the Ten Commandments. It is the called mortal when it meets the three conditions. So, ibig sabihin, may three condition. No, ang grave daw ay tumutukoy sa bigat ng kasalanan. Sa bigat ng kasalanan. Halimbawa, pagpatay, pangangalunya, adulteria, at iba pa. Pero ang grave sin pa lang ay hindi agad mortal sin. Tandaan ha, grave sin pa lang pero hindi mortal sin hanggat hindi natupad ang tatlong condition. So ano kaya ang tatlong condition? Bakit hindi pa siya naging mortal sin? No? Kailangan naging mortal sin ang grave sin. Kailangan daw maging mortal sin ang grave sin. Ayon sa Catechism of Catholic Church 1857, ang kasalanan daw ay naging mortal kung mayroong, take note ha, tatlo ang ating. Una, grave matter. Mabigat ang kasalanan. Ikalawa, full knowledge. Alam mong ito ay kasalanan. Ang ikatlo, deliberate consent, no? Consent. Ginawa mo ito ng pusa, malaya at sinasadya, no? Kapag kulang sa isa, maaring binyal, magaan sin lamang ito. So dito papasok ang mortal sin kapag may tatlo na ito. Example, pagliban sa Sunday Mass, no? Pagliban sa Sunday Mass, no? Yung hindi nagsisimba. Kapag mayroon na kayong tatlong ito, grave matter, kung alam mong mortal sin ito, ikatlo, at sinadya mo talaga, hindi dahil may sakit ka, wala ka talagang misa. Ito ay matatawag na mortal sin na ito. So, mortal sin, kasi nga alam mo, grave matter, kung alam mo ito na mabigat ng kasalanan ito, alam mo mabigat ng kasalanan ito, nang hindi pagsimba ng Sunday, kung alam mo, mabigat ay, tapos kung alam mong mortal sin ito, ikatlo, sinadya mo talaga na kahit wala ka namang sakit, papasok ito sa mortal sin po mga kakuya. So ayon sa Catechism of the Catholic Church 1861, mortal sin destroy charity in the heart if it is not redeemed by repentance and God's forgiveness. It causes exclusions from Christ's kingdom and the eternal death of hell. No? So yan po ang ating nababasa sa ating Catechism po mga kakuya. No? Napakaganda na talagang ating terms o kahulugan. Grave sin, mabigat na kasalanan. Ito tawag na objective po mga kakuya. No? So ang mortal sin naman, grave plus alam mo plus sinadya mo, ito yung mortal sin po mga kakuya, no? So talagang mabigat na kasalanan, no? Ang iyong grave sin, objective, no? So talagang grave sin plus mo, alam mo, so talagang yan po, hindi palaging mortal sin. Kasalanang nakakamatay sa kaluluwa. So yan po ang mortal sin po mga kakuya, no? Nakakalungkot at nakakatakot ito, no? So dapat natin alamin talaga natin ito po mga kakuya. Ano ang sabi ng mga santo tungkol dito po mga kakuya? So sanungin po natin ng mga santo, no? Napakagandang tanong ito po mga kakuya. Anong sabi ng ating mga mahal na santo? Si San Agustin, no? Saint Agustin, ito kanyang sinasabi. Mortal sin is a turning away from God to embrace what is lower. Ibig sabihin, ang mortal sin daw ay pagtalikod sa Diyos, no, upang yakapin ang makasalanan at makamundong bagay, no? So yan po yung kay San Agustin po mga kakuya. So dagdag pa natin si San Teresita ng Avila. From the single mortal sin, the soul becomes to disfigured, that if we could see it, we could die of honor. So ayon sa mga mystical vision, isang mortal sin lang daw ay sumisira sa kagandahan ng kaluluwa. So napakaganda ang kanyang sinasabi dito po mga kakuya. So ang ikatlo, si San Alfonso Liguori, no? So ito yung sinasabi po mga kakuya. When the soul commits a mortal sin, it drives the Holy Spirit from his heart. No, ang mortal sin daw ay nag-aalis sa atin sa grasya ng Diyos. No, kaya't hindi tayo dapat manatili rito kahit
isang araw, no? Kahit isang araw, hindi dapat tayo manatili daw dito. Kahit isang araw, kaya may mortal sin tayo, dapat ikumpisal at talagang pagsisihan agad po mga kakuya, sa hindi daw tayo pwede manatili kahit isang araw lang daw, na ayun po yan sa atin, si isa sa ating mga santo. Ang pangapat, si San Juan Bosco, tagapagturo ng mga kabataan. No? Anong sabi niya? A single mortal sin is enough to send a soul to hell, no? So kaya ang kanyang turo sa mga kabataan ay huwag kayong matutulog sa gabi nang may mortal sin. Ang ganda ng mortal sin, mangumpisal agad ko kapag may mga mortal sin daw, no? Kaya katulad ng addiction sa pornography, fornication, no? So talagang ikumpisal talaga, huwag tayo daw matulog sa gabi na mayroon tayong mortal sin. Si San Francisco de Sales, no? Anong sabi niya? The greatest evil that can happen to a soul is to fall into mortal sin. Walang mas hihigit na kapahamakan kahit sakit o kamatayan, kundi ang kaluluwang namumuhay sa mortal sin. Kaya delikado talaga po mga, lalo na po sa mga walang simba-simba, no? Walang mga nominal Catholic, talagang delikado dito. Number 1 talaga dito ang mga nominal Catholic. Ang pang-anim, sa San Pedro Pio, I would be easier for the world to survive without the sun than without the Holy Mass. At sinasabi rin niya na frequent confession is the best remedy to avoid mortal sin. So ang panalangin, misa at kumpisal ang sandata laban sa mortal sin. So napakaganda ang ating turo po mga kakuya, no? So talagang napakaganda po mga kakuya ang ating talakayan ngayon, no? So anong mababasa natin sa Biblia? Sa 1 Juan 5 verse 16 to 17, no, ang makasalanang humahantong sa kamatayan, hindi lahat ng kasalanan ay hantong sa kamatayan. Ito ang pinakadirektang talata tungkol sa pagkakaiba ng venial sin at mortal sin, no? So yan po mga kakuya, no? So sa Roma 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang kamatayan dito ay spiritual na kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos dahil sa mortal sin. So ayon po yan sa ating babasa sa Biblia. Sa Galatia 5 verse 19 hanggang 21, ang mga gawa ng laman ay hayag, pagkikiapid, karumihan, kahalayan, at ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Malinaw na ang nabanggit sa grip sin na kung patuloy na ginagawa ay maglalayo sa Diyos. Kung ipatuloy daw natin ang mga liit na kasalanan, no, grave sin, ay nagpapalayo daw sa atin sa Diyos po mga kakuya. Sa pang-apat, sa 1 Corinto 6 verse 9 hanggang 10, hindi ba ninyo alam na ang mga masasama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ng mga makiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya. Isa sa pinakamalinaw na babala ng mortal sin ay may mga kasalanang nag-aalis ng karapatang pumasok sa langit. So napakaganda ang ating nabasa po mga, isa lang babala yan sa ating lahat. Sa Hebreo 10 verse 26 hanggang 27, sapagkat kung patuloy tayong nakakasala matapos nating matanggap ng ang kaalaman sa katotohanan, wala nang natitirang alay para sa kasalanan kundi isang kakilakilabot na paghihintay ng paghuhukom. Ang sinasadyang paulit-ulit na kasalanan ay tinuturing na napakabigat. So na talagang napakaganda ang ating talakayan ngayon po mga kakuya, no, na nagdudulot sa ating kasalanan. So talagang grave sin, mortal sin kapag patuloy, no, kung hindi mo alam ang grave sin na maliit na kasalanan, no, at hindi pa to hantong sa mortal sin, no. So ibig sabihin, no, hindi mo alam ang ginagawa mo, wala ka pang idea. Pero kung papasok kung alam mo na malaking kasalanan, alam mo na kasalanan ito, alam mo na mali ito, tapos sinasadya mo, ang tatlo niya, ang grave matter, no. So talagang full knowledge at sinasadya mo siya na talagang sinasadya mo na hindi mo siya ginawa, ay papasok po sa mortal sin, no. So delikado po yan po mga kakuya. Kaya ayon sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuyang na nabigyan natin ng linaw sa araw nitong pagkakaiba ng grave sin and mortal sin po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless sa Prodeo Iglesia po mga kakuya. God bless at maraming salamat po sa ating lahat. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at good morning po sa ating lahat. Ingat.